Kasi ang mga taga-pillar, mga generous talaga yan, no? Mga giver talagang mapagbigay yan sa Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, napaka-giver niyan. Pati nga sa ngiti, hindi yan matipid. Okay, pag nginitian ka niyan, talagang todo, litaw ang ngalangala kapag nginitian ka niyan. Okay, so medyo kinukondisyon ko lang na yung mga utak ninyo at it's October na, di ba? First Sunday of October. Ang bilis talaga ng panahon, no? At batiin na natin yung katabi natin. Merry Christmas and a Happy New Year. At sabihin na rin ninyo na, Ninang, pakihanda na yung aginaldo ko sa aginaldo ko sa sa Pasko. Okay. At siyempre, katatapos lang ng ating series, yung ating September series, natatandaan pa ninyo, bring your friends to Jesus. Okay, so yung temang yan, hindi naman yan natatapos. It's a continuous mandate ng Panginoon sa atin. Pero siguro ngayon, dahil medyo maulan, kaya ang sarap matulog. Okay, ako nga, yung alarm ko kanina, nag-alarm na't lahat, pinatay ko, pero nag-stay pa rin ako in bed. It's a bad weather kasi, no? Sinasabi ng iba, bad weather. At Sunday nga naman, pero sabi ko nga sa Lord, sabi ng Lord sa akin, anak, bangon na, gising na. Sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng magandang dahilan para mag-church today. Sabi ng Lord sa akin, anak, ikaw ang pastor eh. Kaya dapat kang, oo nga, naalala ko. Oo nga pala, pastor, at ako yung mag-word. And siyempre, it's a commitment to the Lord. Diba? Commitment natin yan sa Panginoon. And we don't allow, talagang kapag committed ka sa Panginoon, you don't allow na mag-interfere yung emotions mo and even minsan yung condition ng utak natin, no? Sinasabi ng utak natin, masarap mahiga, masarap matulog. Pero sinasabi ng Word of God, on the other hand, seek first the kingdom of God. Although hindi naman yung whole interpretation na attend ka ng Sunday, that's part, no? Yung attending, yung paglalaan natin ng linggo para sa Panginoon, it's a part of the interpretation of Matthew chapter 6, verse 33, and it's also we call yung Sabat, no? Na kung saan binibigyan natin ng time yung sarili natin na mag-rest. And part of that rest, mga kapatid, is spiritual rest. No, it's a time to be nourished with the Word of God. It's a time to be fed, no? Makakain ng salita ng Diyos. Sino sa inyo 5 beses sa isang araw kumakain? Okay. Breakfast, snacks, okay, lunch, snacks, dinner, midnight snack. Okay, edi, 6 pa pala, di ba? 6 pa pala yung ating kain. Pero when it comes to feeding our soul with the Word of God, ilang beses mong pinapakain yung soul mo ng salita ng malakas ang iyong katawan, di ba? Pero ang tanong ay malakas ba ang iyong espiritu? That's why binibigyan din natin ng time, binibigyan natin ng panahon ng sarili natin to really give Sunday at sinasabi natin na ito ay Lord's Day. Okay? So inilalaan natin yan para sa Panginoon. It's a time to fellowship with God, fellowship with the people of God, para makita naman natin yung magagandang mukha, no? Yung mga preskong mukha ng ating mga kapatid, yung mga naggagandahang mukha, yung mga sariwang-sariwa na mukha ng ating mga kapatid. Okay, yung mga mukhang ubas, hindi pasas. Okay, so let's start before asan na yung aking dito, praise the Lord, at umubra ulit na yung ating projector. Ano ba yan? Nagpapapalit na ba yung ating projector? Baka kailangan na natin maglagay ng LED dito, yung buong yan. No? Siguro, isa yun sa dapat na ipag-pray natin sa Lord, no? Naka-LED, buong natin. No?
buong front ng ating stage. So, mga kapatid, since it's first Sunday of the month, so we will be embarking in a new series, no? Pag-uusapan natin yung isang bagong series, and it's called True Success. No, hindi lang success, kasi kapag pinadefine natin yung success dun sa bawat isa sa atin, may definition will be different dun sa definition ninyo. It will differ, no, dun sa bawat isa sa atin. Nilalagay ko na true success, ilalagay ko sana godly success. Pero ayoko lang na parang mag-sound siya na masyadong churchy, masyadong too spiritual. Kaya ang inilagay ko is true success. So, pag sinabi natin true success, mga kapatid, we'll be looking dun sa ano ba yung sinasabi ng Bible na totoong definition ng success. Kasi, syempre, iba yung biblical success dun sa worldly success. Tama? Kasi pag pinadefine natin yung success sa world, it will be equated with parang katumbas siya nung material and financial prosperity. No? So pag sinabi mo kasing success sa sanglibutan, ang titignan niyan yung size ng yung bank account. Titignan niyan, mga kapatid, no, yung kung it has something to do with fame, fortune, apat na F, fame, fortune, and power. Okay. Para lang maipasok talagang ginawang para maging 3F, no. So, dito sa true success, we will be answering the question, what does it take to experience true success? Ano ba kinakailangan natin gawin para maranasan natin yung sinasabi ng Bible na totoong katagumpayan? So, as we go through this series, no, yun po yung ating mga sasagutin. So, kukunin natin yung word na success, gagawa natin ng acrostic, okay? At dun sa acrostic na yon, bibigyan natin ng parang meaning. Bawat word dun sa word na success, no? At yun yung magiging kabuuan ng true success na pag-uusapan natin for this month of October. Okay? So, let's look at our scripture. Tingnan natin yung ating text sa araw pong ito. And, okay, bago pala yun, pakita ko na sa inyo. Okay. Pakita ko na sa inyo kung saan tatakbo etong October na series na to. Siyempre yung S, dahil yun yung pag-uusapan natin today, medyo muna, ano tawag doon? Surprise. Okay? Surprise. Okay, yung U, it stands for understand your value, yung worth mo, yung halaga mo. Yung C, para ma-experience ang true success, you need to clear your mind of doubts and unbeliefs. No, yung mga tinatawag nating self-limiting beliefs. Another C stands for create a faith environment. So dapat tinataas natin yung level ng ating pananampalataya. E, you must embrace a biblical world view. Okay, siyempre, naiintindihan natin, iba yung biblical world view dun sa worldly na world view. S stands for surround yourself with positive people, mga taong tutulong sa iyo that will influence you. And then lastly, na S is seek to glorify God in all your endeavor. So yan po yung ating iisa-isahin, no, dito sa series na to. Hindi natin pwedeng kuhanin yan ng isang bagsakan. So, ilang Ilang letter yan? 2, 4, 7. So, sabihin mo, kada isang letter, tatakbo ng 45 minutes. So, kung kukuhanin natin ng one sitting, do the math, mga ilang oras yan, at least mga 6 hours. Okay lang ba sa inyo? Na umabot tayo ng 6 hours? Kuhanin natin minsanan to. Okay. So, isa-isahin lang natin para medyo may konting, yung pabitin effect. Alam mo yon, yung pag medyo may pabitin, parang sa pagkain, pag nabibitin ka,
Nakaramdam na kayo, pag nabitin ka, mas lalo kang nagugutom, mas lalo kang ginaganan. Yung sinasabi nila na you will be asking for more. Sana all Christian, no? Asking for more ng salita ng Diyos. So let's go dun sa ating scripture. It's found in Luke chapter 12, verse 15 hanggang 21. Tagalog tayo ngayon, MBB. Ano yung MBB? Men in Black and Black. Okay, hindi. Mabuting Balita, Biblia Translation. Please do stand para dun sa sama-sama po nating pagbasa ng salita ng Panginoon at with emphasis yung mga naka-underline ng red dahil yan yung importanteng sinasabi ng Panginoon diyan, no, in essence or in context. Verse 15, let's start reading. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiling ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Is it wrong to be wealthy financially and materially? Mali ba? Hindi. Okay, bakit naging parang mali? Bakit parang etong binasa natin dito na ipinakitang example ng Panginoon na sabi niya dun sa parang lesson na sinabi niya, wala sa dami ang buhay ng tao, wala sa dami ng kanyang kayamanan. You see, etong mayamang taong to, mapapansin natin, there was no mention of God. Tama? Ang lagi nating mababasa sa kanya, yung kanyang sarili. Sabihin mo, say to self, ganitong gawin mo, eat, drink, be merry, magpakasaya ka. Diba? No mention of God and no mention of being hospitable to other people. Wala nga nabanggit dyan na, dahil ang dami kong inani, a portion of my wealth, bibigay ko dun sa kawang gawa. Tulungan yung mga may hirap na, yung ibang mahirap. Diba? No mention. It's all about the self. Okay? It's more on looking at dun sa temporary. Kaya lang, yun yung hard truth ng buhay. Ang buhay ng tao dito sa mundo, hindi lang siya panlupa. Merong other side, no? Behind nung buhay natin dito sa mundong ito, meron pang other side. So, sabi niya, dun sa verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So, ibig lang sabihin nito, mga kapatid, na pinaka dapat pagsumikapan ng isang tao, hindi lang yung mag-accumulate ng financial and material wealth, kundi dapat niyang i-pursue sa kanyang buhay ay yung maging mayaman siya sa harapan at paningin ng Diyos. So, paano natin yan gagawin? So, we will be looking at the first letter of the word success, S, and it stands for set your priority. Ano ba priority mo sa buhay mo ngayon? Pastor, priority ko magpaganda. Okay? Pastor, priority ko magpayaman. Pastor, ang priority ko is mapabloom yung aking career. Isang part yung
ilalagay mo yung Diyos dun sa equation. Saan dun sa eksena ng buhay mo, ilalagay ang Panginoon. Set your priority, put God first. Panginoon, samahan po ninyo kami sa umagang ito. Once again, we entrust to you this service, we entrust to you this topic, we entrust to you this series. At alam po namin na gusto rin po ninyo na ma-experience po namin yung tunay na katagumpayan. In fact, gusto nga po ninyo na maging progressive ang buhay namin in all its entirety. Lahat ng aspeto ng aming mga buhay, spiritually, mentally, emotionally, physically, materially, and financially. Lahat ng yan, Panginoon, gusto po ninyo na nagpa-progress. So I just pray na as we embark into this series, Lord, maintindihan po namin yung totality, yung holistic approach, Lord, when it comes to experiencing true success in life, para hindi lang yung isang area ng buhay namin ang nagpa-prosper at the expense naman ng ibang areas ng aming mga buhay. So Father, we just thank you. We thank you, dear Holy Spirit, for giving us wisdom. Open po yung aming mga puso, Lord. Open po yung aming mga mind dun po sa information and transformation na patuloy na gagawin po ninyo sa aming mga buhay. We also pray, Lord, sa mga listeners po namin nag-join online at yung mga makikinig, Panginoon, sa message na ito. Bless them also, Lord God, and sama-sama po ninyo kaming bigyan ng enlightenment, Lord God, patungkol sa bagay pong ito. Salamat po sa inyong papuri, sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and Amen. Please be seated. Okay. Ang sabi ni, nakuha ko to, definition ng true success kay Reverend Peter Tanchi. If you're familiar with Peter Tanchi, you're familiar with the church CCF, di ba? Christ Commission Fellowship. Ang sabi nila, para daw maging mega church, dapat yung pangalan ng church mo merong F sa huli. Okay, CCF, BCF. So, dapat pala ang pillar meron ding F sa huli. Okay, para nagiging mega church. Okay, parang ano lang yun. Lagyan kaya natin. Family, meron pala F. Family, no? Okay, kasi gusto nila fellowship. Victory Christian Fellowship, CCF, Christ Commission Fellowship, InterVarsity Fellowship, IBF, no? So, tayo naman family. Pillar Family Church. Okay, because we're a family and we're catering for our family. We want our families to be saved. Amen ba yun? So, definition itong si Reverend Peter Tanchi, dun sa true success, sabi niya, sabi nga natin basahin, go. True success is becoming all that God wants you to be and doing all that He wants you to do, and hearing Him say, well done, good and faithful servant, enter into the joy of your master. So we can see, mga kapatid, na based on this definition, yung definition niya ng true success, it's holistic. Okay? Kasi pag sinabi mong holistic, it's the whole thing, hindi lang part, no? Hindi lang isang bahagi ng ating pagkatao ang nagpa-prosper. Not just the part, kundi yung whole thing. No, yung tinatawag nating the total man. Kasi yung tao, ang composition natin bilang tao, it's not just physical eh. Di ba? Kaya nga merong Matthew 4:4 na sinabi ang Panginoong Jesucristo. Anong sabi doon? Matthew chapter 4, verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay daw nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas o namumutawi sa bibig ng Diyos. What Jesus is saying here, mga kapatid, is yes, kailangan mo yung physical food, yung physical bread for the nourishment of your body. Okay? Kaya ka kumakain, pero hindi lang yon. Kasi part nung total man, hindi lang yung physical, kundi the spirit being. Ang total man, mga kapatid, kasi it's spirit, soul, and body. Kaya meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. Yung kaluluwa,
Yun yung part natin na nag-iisip, na nakakaramdam, nakaka-feel, yung ating emotion. And then yung physical, yung ating physical na pagkatao, ito yung nagko-connect dun sa physical world. Okay? So, hindi pwedeng pulos physical. Hindi pwedeng pulos material and financial. So, kapag meron kang iniwan na isang part ng buhay mo, hindi holistic, merong isang part na nagsasuffer. Kaya nga nakita natin, doon sa binasa natin, yung mayaman, yung taong yon, mayaman siya in terms doon sa physical, material, and financial. Pero pagdating doon sa spiritual, ang sabi ng Diyos mismo sa kanya, siya ay dukha sa paningin ng Diyos. So a part nung kanyang pagkatao dun sa total man, nagsasuffer. Okay? So wag nating hahayaan ganon mga kapatid, na isang area lang, isang bahagi. Hindi rin pwedeng pulos spiritual. Tama? Yung lagi kang fasting. Sa isang buwan, nagpa-fast ka ng 40 days and 40 nights. Sobra pa. Okay? May utang pa sa'yo si Lord. Kasi biruin mo, sa isang buwan, nagpa-fasting ka 40 days and 40 nights. Ilang araw lang sa isang buwan? 31. Di ba? So may utang si Lord sa'yo ng siyam na. Okay? Sa sobrang spiritual. Di ba? So hindi naman pwedeng ganun. Hindi mo pwedeng sabihin, Brother Angel, na buong mag-araw, babasa lang ako ng Bible at magpipray ako, hindi na ako magtatrabaho. Magugutom din naman ang pamilya mo. Okay, so, hindi pwede. So, lahat ng areas ng buhay natin, mga kapatid, kinakailangang na-enhance. Nagpa-progress ka. Spiritually, mentally, emotionally, lalong-lalo na sa panahong ito. Di ba, na usong-uso yung mga depression, yung mga anxieties, stress and all, na kadalasan nakakapag-create ng emotional breakdown, lalong-lalo na dun sa mga Gen Z and Generation Alpha. Okay? So, hindi lang isang part ang dapat na binibigyan natin ng attention. But of course, mga kapatid, siyempre, pinakaunang-una yung sa ating spirito. Okay? Dapat healthy tayo spiritually. And the rest will follow. Kaya nga yun yung pinakauna eh. Diba? Kaya nga yun yung title natin, Set Your Priority. Put God first. Or God above all things dun sa ating mga buhay. So, let's make it parang somehow practical. Pastor, ano ba yung ibig sabihin no na put God first? No, how does it look like kapag ito ay in-apply na natin in practical ways dun sa ating mga buhay? So, what does putting God first mean? Ano ba ibig sabihin nito no dun sa ating pag sinabi natin kasi alam naman natin, parang naging cliche na yun. Put God first. Okay? Naging cliche na siya. No, parang nakakasawa na minsan na pakinggan. Pero minsan, when it comes dun sa applying it na put God first, ano ba ang ibig sabihin nito? At paano ko ba ito i-apply sa aking buhay? So, first thing mga kapatid, to put God first means to love Him more than anyone or anything else. Gusto pa ba ninyong ituloy? Gusto pa ba ninyong ituloy? Yung putting God first, madali lang sabihin. Pero pagdating sa actual, alam mo yon, kasi dito, sa putting God first, ang pinag-uusapan dito, hindi na salvation eh. Okay? Hindi na Jesus my Savior. When it comes to putting God first, ang pag-uusapan na natin dito is what? Lordship. GIL na. Okay? Alam yung meaning ng GIL? Ha? Jesus is? Jesus, I'm late. Okay. Lordship. Jesus is Lord. To put God first means to love Him more than
anyone, pag sinabi mong anyone, it pertains to a person. Okay? At kapag sinabi mong person, that also means you. So, meaning, loving Him or loving God more than myself. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tinatamad akong bumangon. Okay? Tinatamad talaga akong bumangon kasi, imagine, parang sunod-sunod na araw. Usually kasi, Friday, pag ako yung mag-word, usually Friday and Saturday, talagang nilalaan ko yan na talagang for preparation, finalization nung topic ko for Sunday. Pero siyempre, before the week, meron na akong mga preparation na ginagawa. Pero usually Friday and Saturday, Friday, tinatapos ko yung aking manuscript, no? Patapos na yung manuscript, and then sisimulan ko na yung PowerPoint. But this week, meron akong mga na-invite ako dun sa DG nila, special mention kayo special DG dun kasi akala ko nga sabi nung Sunday kasi sabi sa akin ni Sister Sally, Pastor, invite ka namin sa DG namin pero hindi niya nabanggit na this Friday na sana tayo sa yung coffee shop. Okay, po-promote ko yung coffee shop. Okay. Bagong coffee shop dun sa Magsaysay. Okay naman yung ambience. So, yun, Friday pala, kaya nung Friday nandun kami. And we have a good discussion. Natuwa ba kayo? Natuwa ba kayo yung mga kausap ko dun sa DG? 10:30 na tayo natapos, di ba? Medyo kulang pa yung time because of the questions na gustong itanong. And then, Saturday naman, ay may schedule na child dedication ni Ayla. Okay, anak ni Brother Ryan at saka ni Micah. Okay, wala sila ngayon. Sabi, special mention sila. Okay. And then, ang doon, sila Sister Agnes, dahil Teacher's Day, nagkarlan din sila kahapon. So, maagang umalis. Di ba, inatid ko siya sa school mga before 3:30. So, ibig sabihin, gising ka before 3 o'clock. Alam mo yon, so parang medyo puyat-puyat. And then kagabi, sabi ko, I need to finish my although nandun na naman, na ililipat ko na lang dun sa computer, dun sa laptop and all, para magawa yung manuscript and PowerPoint. Okay, so, kaya kanina, medyo hirap akong bumangon. Usually kasi, nag-a-alarm ako 6 o'clock. Minsan nauna pa ako dun sa alarm ko, and then babangon ako. Kanina parang medyo tapos umuulan pa, sarap matulog. Okay? Kaya nga sabi ko, si Junjun lang no? Hinigising ng nanay. Laki na si Junjun. Anak, ilang beses siyang ginigising. Anak, church day, Sunday. Nantok pa ako. Mga 3 beses yata. Gising na, Sunday, anong oras na? Okay. Ay, sabi niya. Bigyan mo ko ng karapatan, bigyan mo ko ng magandang dahilan pala. Bigyan mo ko ng magandang dahilan para umattend ng church. Sabi ng nanay ni Junjun sa kanya, anak, pastor ka na eh. Ikaw ang pastor na pala si Junjun. Kaya, okay. So, singit lang yan. To love Him more than anyone, that means ourselves. Okay. Yung family mo, more than loving God, more than your family, more than your boyfriend and all, okay, more than anyone, at kasunod pa yun, or anything else. Anything else has something to do with mga material things. Di ba usually yan naman ang kalaban natin sa buhay. Diba, minsan dun sa ating service, it competes with our service sa Panginoon. So, yan yung parang test, litmus test, dun sa Lordship, loving God. At siyempre, kapag sinabi nating Lordship or loving God, meron ng sacrifice. Do you like the word sacrifice? Ayaw natin nun, di ba?
Siyempre, ayaw natin ng sacrifice kasi mahirap. Pero usually, yung sacrifice na yan, ang tawag nila doon is delayed gratification for future benefits na tinatawag. Yung sacrifice na yun, commitment, has something to do with discipline, pagdidisipline, no, dun sa ating mga sarili. So, yan mga kapatid, yung unang-unang mukha nung praise na yon, putting God first, nangangahulugan na pagmamahal natin sa Kanya, sa ating Panginoon, nang higit kaysa ating mga sarili o kanino man at ng anumang bagay. Anything that competes, no, dun sa pagmamahal natin sa Panginoon, it becomes an idol. Okay, dito American Idol, hindi yung mga yon. Yung idol, yung nagiging form of idolatry. Akala natin na yung idolatry para lang yun dun sa mga sumasamba dun sa mga graven image. Actually, no. Hindi lang para sa kanila, kundi para din dun sa mga Kristiyano na. So, anyone or anything we love more than God becomes an idol. No? Kaya sabi nitong si J.I. Packer, no, author ng Knowing God, your God is what you love. Maliit na Diyos. More than dun sa tunay na Diyos. What you love, what you seek. Ano yung hinahanap mo? Paggising mo sa umaga, ano yung hinahanap mo? Okay? Worship, serve, and what you allow to control you. Ano yung parang nagko-control sa'yo? Ano yung magmamando sa'yo? Okay? Anong mga bagay yan? Meron bang tao na nagko-control sa'yo? Hanap buhay mo ba nagko-control sa'yo? Diba? Yung business mo, yung career mo, or whatever, it becomes an idol kasi mas nauuna na siya sa Panginoon, no? At parang nagiging spare tire na lang si Lord sa buhay natin. And so, your God, sabi niya, is defined according to your loyalty and worship. Whatever you prioritize or value supremely becomes your God. So try po ninyo na parang pagbulay-bulayan, itong sinasabi nitong si J.I. Packer, no, about this, anyone or anything that competes dun sa intimacy natin sa God, it becomes an idol. Kaya si Paul, sabi niya, not Paul, kundi si Apostle John, ang sabi niya dun sa mga Kristiyano na yung kausap niya rito, 1 John chapter 5 verse 21, pakilipat na lang. 1 John chapter 5 verse, next slide. 1 John chapter 5 verse 21. Dear children, keep yourselves from idols. Is he talking to yung mga graven image worshipers? No. Apostle John is talking to the Christian believers. Kasi nga, naintindihan natin ngayon na yung idol, it's anyone or anything that competes dun sa ating intimacy and relationship kay Lord. So ang idol, it's defined anyone or anything that is more important to you than God. Kaya nga priority, di ba? Seek God first. Ano yung mas importante sa'yo? Si Lord o pera? Amen. Okay. Negosyo, si Lord. Wala na kayo sumagot dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, it's an issue of lordship. Wala namang problema dun sa inyong salvation. Okay? Hindi pinag-uusap. Hindi mawawala yung salvation ninyo. Okay? Ang nawawala dito sa issue ng lordship is the crown and rewards. Tama ba, Pastor Joe? The crown and the rewards. So, kung okay lang sa inyo, okay na kayo dun sa save lang,
Walang problema doon. Pero kung gusto niyo, Lord, I need more. Lord, because I love you, I will do these things for you. Ganun ba kayo? Para kay Lord. Lord, dahil mahal na mahal kita, kahit umuulan, a-attend ako ng church. Ganun ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Siya yung tinutukoy ko. Kasi nandito siya ngayon. Di ba? Mahal na mahal kita, Lord. Di ba? Hindi tayo pagpapalit kanino man. Amen? Kaya kapag sinabi ng boyfriend ko, ba't ka pa nag-church? Sasabihin ko sa kanya, break na tayo. Inahadlangan mo yung aking relasyon sa Diyos. Asan yung mga may ano dito? In a relationship. But it's complicated. Okay. So, anyone or anything that is more important to you than God, it consumes your heart, soul, strength, and even mind. Ano yung lagi mong iniisip? Pastor, pagising ko pa lang sa umaga, iniisip ko na kagad kung paano lalago yung aking negosyo. Pastor, pagising ko pa lang sa umaga, iniisip ko na kung paano ako tatama sa loto. Meron ba rito tumataya sa loto? Sino sa inyo gustong manalo sa loto? Yan. Pag gusto niyo manalo sa loto, taya kayo. Okay. Kasi hindi kayo mananalo kung hindi kayo tataya. Okay. Turo yan. No? So, Lordship. What consumes your heart, your soul, your strength, your mind? It is anything you seek to give you what only God can give. It becomes an idol. Saan umiikot o saan umiinog ang iyong mundo? What gives beauty to your life? Ano yung nakakapagbigay ng kulay sa iyong buhay? Kapag hindi si Lord ang sagot, ibig sabihin, that becomes an idol. Narinig na ba ninyo yung mga linyang, hindi ako mabubuhay kung wala ka? May kanta nun, di ba? Ano na yung kanta? Kung wala ka, parang gano'n eh, Tagalog eh, di ba? So, meron bang gano'n din sa inyo? Yung, hindi ako magiging masaya. Ay, yun, parang, kulang ako kung wala ka. Sino ba kumanta nun? Kulang ako kung wala ka. Sino dito yung mga kulang? Sino dito yung mga kumpleto? Okay, kumpleto dahil kay Kristo. Dahil kay Lord. No? So, kasi nga, pwedeng yung taong yun, no, yung iniisip mo, yun yung makapagbibigay sa iyo. Yun yung makapagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Yung bagay na yun na ganun, kapag nagkaroon ka, yun yung makakapagbigay sa iyo ng kakontentuhan. Na inisip mo, kapag yung bagay na yun o yung taong yun na naging bahagi ng buhay mo, magiging kumpleto ka. That becomes an idol. Kasi inisip mo nga na yung taong yun o yung bagay na yun ang makapagbibigay sa iyo nung Diyos lang ang makakapagbigay. Meron na bang taong nakapagbigay sa inyo ng kapayapaan? Tunay na kapayapaan. Di ba, minsan sabi natin, kapag nagkaasawa ako, magiging maligaya na ako. Naging maligaya ka ba? Kapag nagkaroon ako ng ganito, magiging masaya na ako, magiging kontento na ako. Maging masaya ka ba? For a while, siguro, tama? Are we talking truth here? Diba? Pastor, ang hirap naman yan, tigil na natin. Sugatan na yung puso ko. Hindi ko na matake. Pastor, tama na. Tigilan na natin yan. Bakit ba kasi yan ang topic mo? Hindi, kasi gusto mo ng success eh. Diba? Tama? At unang-una, dun sa true success na pinag-uusapan natin, hindi mo pwedeng i-eliminate dun sa equation si God.
Okay? Hindi mo siya pwedeng tanggalin dun sa formula. Kung gusto mo na yung formula mo for true success, mag-take into effect, unang-una talagang papasok sa eksena si Lord. Pakitapik yung katabi. Marahan lang, pakitapik. Kaya sabi sa kanya, kinakausap tayo ni Lord. Di ba? So yun yung unang putting God first. It means to love God more than anyone or anything else. Doon na natin masyadong patagalin. Punta na tayo dun sa pangalawa. Ano yung pangalawa? To put God first means to pursue His purpose for my life. Ibig sabihin, it's God's agenda. Yung agenda ni Lord, ito na yung first and foremost dun sa buhay mo. Yung sasabihin mo na sa Kanya ng, ewan ko kung nagpray na kayo ng ganito, Lord, Your will, not my will, be done. Again, parang madali lang sabihin yun, pero sa tatakan, lalo na kapag dating sa love life, nasasabi mo, Lord, Your will, not my will. But on the back of your mind, Lord, paano ko ba i-give up to? Ay, ang ganda-ganda. Di ba? Lord, paano ko ba i-give up to? Ang sexy-sexy. Di ba? Tahimik. Okay. Pursue His purpose. Yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Yung purpose, it refers to the reason for which something is done or created. So purpose means, ano yung reason kung bakit ka nag-e-exist? Okay? Ano yung dahilan bakit nandito ka sa mundo? Not just to consume. Tama? Hindi ka nandito sa mundo para mag-consume lang ng natural resources, para mag-consume lang ng oxygen. Di ba? Ang bait talaga ni Lord, no? Ano kaya pag one time na hindi tayo nakapagsimba, tanggalan ka ng oxygen ni Lord? Ano kaya mangyayari sa'yo? Lord, sisimba na ako. Di ba? O kaya, next time na hindi ka sumunod kay Lord, sasabihin ni Lord sa'yo, tanggalan ko kaya ng ano to? Ng gravity. Walang gravity. Ano kaya mangyayari sa'yo? Saan lupalop ka kaya mapupunta? Di ba? Buti hindi ganun si Lord. Amen? So, purpose. So, dito, put God first means to pursue His purpose. Ano yung reason? Ano yung reason ni Lord kung bakit nandito ka sa mundo? The reason why you are still existing. The mere fact, mga kapatid, na buhay pa tayo, ibig sabihin, meron pa rin purpose si Lord sa buhay mo. Kasi kapag tapos na yung purpose mo, wala na. Di ba? Wala na. Ka-graduate ka na, pupunta ka na dun sa langit. Okay? And that's okay naman yun. Pero gusto na ba ninyong tapusin yung purpose ninyo dito sa mundo? Sino gusto niya matapos na yung purpose niya dito sa mundo? Pagpipray ko kayo. Wala. Papa-altar ko na ako mamaya dito. Para doon sa mga gustong matapos na yung purpose. So, speaking of David, Acts chapter 13, verse 36, sabi niya, for when David had served God's purpose in his own generation, he fall asleep. Tingnan niyo si David daw, nung ma-serve na niya, ma-accomplish na niya yung purpose ni Lord, nung sa panahon niya, bawat generation kasi merong purpose ang Panginoon, ano nangyari? He fell asleep. Namatay na siya. His body was buried with his fathers and soul decayed. Okay? So, na-serve ni David yung purpose ng Panginoon para sa kanya. That's why it's also good, mga kapatid, dun sa issue ng Lordship, tinatanong natin si Lord, Lord, ano ba yung purpose mo para sa buhay ko? Doon sa purpose, meron generic, pangkalahatan. Ang generic purpose natin, mga kapatid, as believers in Christ, is to glorify God. Diba? Yung magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yun yung generic. It's for all. Magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Pero yung specific purpose, like yung specific purpose ni David, it's different from King Solomon. King David and King Solomon. King David,
ang purpose niya is establish yung kingdom dun sa Israel. Tama? Tama? King Solomon, ano yung purpose niya dun sa generation niya? Ano ba yung major feat or accomplishment ni King Solomon? The building of the temple in Israel. Magkaiba. Di ba? Si Moses, ano yung purpose niya? Specific purpose niya. I-free. Di ba yung Israel from Egypt, the land of bondage. Si Jesus, nung bumaba siya, meron siyang specific purpose. Ano yung purpose niya? To seek and to save that which was lost. To give my life. The Son of Man came, to give His life as a ransom for many. So, merong specific purpose. Pero yung generic purpose natin, simply glorify God. So, doon pa lang sa generic, mga kapatid, pwede ka nang magtanong sa sarili mo, does my life glorify God? Ang buhay ko ba nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Amen po. Let's end this. Tapusin na natin. Masyadong mabigat itong pinag-uusapan natin about Lordship. Pero it will be beneficial, mga kapatid, dun sa bawat isa sa atin, if we will accept this truth, understand this truth, and then be committed to this truth. Let's all stand, and as we conclude yung ating sermon on first topic dun sa success na set yung priority, put God first. Diba? So, ang sabi dyan, putting God first is a choice we make every day. So, every time nagigising ka, meron kang choice, meron kang free will. But are you going to use that will of yours to choose God? Today, I choose God. Amen? Today, I choose God. Today, I choose to follow God. Today, I choose to serve God. So as you start your day, ask yourself, is Jesus Christ my Lord today? Kaya maganda, pagising natin sa umaga, dinedeclare natin, Jesus, you're not just my Savior today, you are also my Lord. Ikaw po ang aking Panginoon. Will I serve Him faithfully today? So choose. Lord, sa araw pong ito, ang buhay ko ay nakalaan para sa paglilingkod sa iyo. Will I love Him deeply? I choose to love you, Lord, today. Will I worship Him exclusively? That is a choice, mga kapatid, na hindi ka pipilitin ng Holy Spirit na hindi ka niya pupwersahin at yuyugin ka. So, maglingkod ka sa Diyos today. Hindi ka niya pupwersahin. It's a choice that you will make. Using your will, using your will to choose God, to choose to love Him, choose to serve Him, choose na today, sabi mo sa Kanya, God, you are my Lord. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw pong ito, sa umagang ito, sa oras na ito, Lord. We just thank you for the message that naniniwala po ako na lahat po kami ay at times guilty, Panginoon, sa truth na to when it comes to Lordship, when it comes to putting you first, Lord, sa aming mga buhay. Kasi maraming ang mga bagay dito sa mundo na nagko-compete dun sa Lordship na yon. May nagko-compete, Lord God, nagko-compete at times yung aming business, Lord, yung career. Minsan nga pati social media nakikipag-compete, Lord, dun sa
issue ng Lordship sa aming mga buhay. Pero salamat po dahil lagi po kayong full of grace and full of mercy, Lord, na lagi po kayong nangungusap sa amin. Nandun lagi yung gentle nudge po ninyo, yung gentle voice ng Holy Spirit na nagsasabi sa amin na choose God, choose to serve Him, choose to worship Him. Salamat po for reminding us na all we need, Lord, is you. Kayo lamang po kasi ang makakapag-complete sa amin, kayo po yung makakapagbigay sa amin ng tunay na kapayapaan, kayo po yung tunay na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, kayo yung nag-provide sa amin ng time, ng energy, kayo nag-provide sa amin ng kalakasan, Lord, ng dunong, ng talino, ng skills, lahat po yan ay nagmumula po sa inyo. At wala po kaming masasabi, Panginoon, kundi ibalik sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Father, we give to you all the glory, all the honor, and all the thanksgiving. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen. Amen. Praise God.